Huwag natin kalimutan, meron ho tayong dapat na ilagay sa ating mga emergency kit bukod ho sa mga gamot. Lagyan ho natin ang family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, laboratories. Ganyan din sa mga households, lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na wagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports bar. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palbones. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagbigay naman ng ultimatum ang House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa mga opisyal ng Office of the Vice President na inisyuan ng subpoena na dumala sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes o ngayong Lunes, November 11, kung hindi daw ay ipaparesto. Ang komite na tinagurian bilang House Blue Ribbon Committee ay nag-iimbestiga sa manoy maling paggamit ng kabuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Inday. Ayon kay Chua, ang hindi pagdalo ng nasabing mga opisyal ay pagbaliwala sa authority ng Kamara at ito ay hindi katanggap-tanggap. Nagbanta din si Chua na sa mga hindi muling dadalo ng mga opisyal ng Office of the Vice President, agad niyang ipag-uutos ang pag-aresto sa mga ito. Noong November 4, sa bisperas ng pagdinig ng komite, umalis ng bansa ang Chief of Staff ng OVP na si Undersecretary Zuleika Lopez. Naglabas ang komite ng subpoena laban kay Lopez at 6 na iba pang mga opisyal ng OVP na merong nalalaman kung paano ginastos ni VP Inday Sara ang confidential fund pero hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara. Sa pagmamadaling matugunan ang pagkwestiyon ng Commission on Audit sa paggastos ng 23.8 million pesos na halaga ng confidential fund ng Office of the Vice President, sumobra umano ang questionable at kahinahinalang mga resibong isinumite nito upang bigyang katuwiran ang ginawang paggastos. Isinumite ng OVP ang 158 AR upang bigyang katuwiran ang paggastos ng confidential fund. Inamin naman ang kinatawan ng COA sa pagdinig na si Gloria Camora na merong inadvertence at typographical mistakes na nagawang matauhan ng OVP batay sa mga isinumite nitong patunay sa paggastos. Hindi naman nakontento ang mga mababata sa nakuhang sagot at ipinunto na red flag na dapat ang ipalabas ng COA sa mga AR at sinabi nila ito daw po ay mga spurious at bogus. Tinukoy din ng mga mababatas ang isang AR na mayroong petsyang November 2022. Gayong ang 125 million pesos confidential fund ay lumabas noon lamang Disyembre ng 2022. Ang naturong pondo ay ginastos sa loob ng 11 araw noong Disyembre ng 2022. Magandang umaga, Pilipinas! Handa naman na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipasa sa iba ang pamumuno ng Davao City kung saan siya ay matagal na naging mayor. Ayon ho sa dating Pangulo, ayaw ko na talaga, kaya't sabi niya, whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangang Duterte ang mayor, sabi po ni Mayor Digong. Sa isang panayam ng media, sinabi ni Mayor Digong na handa itong ipasa sa susunod na henerasyon ang pamumuno sa lungsod. Sinabi rin ni Mayor Digong na iniiwan na nito ang kapalaran sa sasapitin ng kanyang mga anak sa politika. Sabi nga ng Pangulo, ang buhay ay palad-palad. Kung nasa palad daw ni Inday, pulong, sila mai-elect sa mga darating na eleksyon.
Naghain ng Certificate of Candidacy sa paparating na 2025 election si Mayor Digong kasama ang iba pang mga anak. At dating Pangulo ay tatakbo sa pagkaalkalde ng Davao City kalaban si dating Civil Service Commission Chair at 1st District Representative Carlo Nograles, independent candidates na sina Bishop Rod Comos, social media personality na si Rowena Cabales, gayon din sina Joselito Tan at Jonathan Julian. Ang incumbent Davao City Mayor naman na si Baste Duterte ay tatakbong vice-alkalde, samantalang ang nakatatandang kapatid na si Paulo Duterte o Pulong ay tatakbo muli sa pagkokongresista sa ikatlong pagkakataon. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Formal na binuksan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang second leg ng photography contest exhibit sa The Grove, Newport Mall, Pasay City nitong nakarang linggo. Ito ay sa partnership o pakikipagtulungan ng Newport World Resorts at tampok dito ang 48 grand finalists ng PAGCOR 2024 Photo Contest upang bigyan ng publiko ng malikhaing sulyap sa masaganang panahon ng anihan sa bansa. Ang tema nga po ng katatapos na photo contest ay Harvest Time. Nakuha sa photo competition ng PAGCOR ngayong taon ang kagandahan at yaman ng agricultural resources ng bansa at ang pagsusumikap ng mga magsasaka, mga grower, mga mangingisang Pinoy sa pamamagitan ng lente ng mahuhusay na mga photographer. Ang kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang 48 grand finalists mula sa katatapos na photo contest ay mga namumukod tangi sa higit 4,000 entries na kanilang natanggap. Binigyan din pa ni Tenco na ang bawat larawan na nakadisplay ay isang patunay sa incredible talent at pagkamalikhain ng mga Pinoy photographer. Sinabi pa ni Tenco, ang goal ng taunang photo contest ay para hikayatin hindi lamang mga professional at mga batikang photographer na lumahok, kundi para i-explore din ang kanilang talento, i-celebrate ang kanilang creativity at ipakita na tatanging character, beauty at tradisyon ng bansa gamit ang photography bilang medium. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15, eto muna ho ang listahan ng mga suspendido ang klase ngayong araw na ito. Dahil nga po sa Bagyong Nika, ito ay sa Metro Manila at mga lalawigan sa naapektado ho ng bagyo. Number 1, Caloocan City. Public, private, lahat ng antas, walang klase. Las Piñas, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, Valenzuela City. Ang Legazpi City, wala din pa ng pasok. UAS, Pulangi, Camarines Sur, Naga City, Birac, Catanduanes. Ang Santo Domingo sa Bicol. Sa Cagayan naman, ang mga nagdeklara na ng suspension ng classes sa all levels, public and private, ay ang Echage, Santiago City sa Isabela, Nueva Vizcaya, Calaca City, Laurel, Lasugpo sa Batangas, buong Laguna ang Montalban, Rizal. Wala ring pasok sa Mulanay at General Luna sa Quezon Province. Sa buong Aurora, gayon din sa Balagtas, Baliwag, Bustos, Paumbong, Plaridel, San Rafael at Santa Maria sa Bulacan. Wala din pasok ang buong Nueva Ecija, Masantol, Pampanga, Benguet, Baguio City, Paracelis Mountain Province, La Union at Pangasinan. Nako, paano doon sa mga nakaschedule mag-exam ngayong araw na ito? Samantala, suspendido naman ang klase sa public at private school, preschool hanggang senior high school sa mga sumusunod na lugar: Bakakay, Malilipot, Malinaw, Rapu-Rapu, Tabaco City at Tiwi, dyan po sa Bicol. Sa Quezon naman, Calawag, Catanawan, Ginayangan, Lucena City, Tagkawayan at Pitogo. Ang Halahala Rizal, wala ring pasok preschool hanggang senior high school, public and private. Ganyan din ang Malolo City, Mekawayan at San Jose del Monte sa Bulacan. Ganyan din ang Arayat, Pampanga, Concepcion, San Manuel at Tarlac City sa Tarlac at ang buong Ilocos Norte. Magandang umaga, Pilipinas! May pahaba kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Personal na dumalo si Senator Bongo sa inaugurasyon ng ibang palapag na Pahulayan Building
Sa Southern Philippines Medical Center, ito po ay sa Davao City. Nagpapakita ng kanyang pangarap na malapit na ang pagbibigay ho ng tulong pangkalusugan sa mga naninirahan ng Davao at sa iba pang kalapit na lugar sa Mindanao. Itinayo ang gusali upang maging lugar kung saan maaaring makapagpahinga ng maginhawa ang mga kamag-anak at mga bantay ng mga pasyente, lalo na para sa mga taong nagmumula sa mga malalayong lugar at nag-aantay ng kamag-anak na patuloy pang ginagamit ang ospital. Sa nasabing event, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng Pahulayan Building para sa komunidad at ipinagmalaki nito ang pagiging Dabawenyo at matagal ng pagsuporta sa SPMC. Ang Pahulayan Building ay kabilang sa mga ipinagawa ni Senator Go sa pagpapakita ng suporta para sa mga pasilidad na pang-healthcare sa buong bansa, lalo na sa Mindanao. Sinabi pa ng Senador na nasisiyahan siya sa nakitang positibong epekto ng gusali dahil pagagaanin nito ang pinagdadaanan ng mga pamilya na hirap makahanap ng matutuluyan, lalo pa pagkat medyo matatagal pong manatili sa ospital ang isang pasyente. Ang bagong gusali ayon kay Senator Bongo ay simbolo ng pag-asa at pag-unlad na pinapakita ng kanyang pagnanais na magkaroon ng mapagkalingang pangkalusugan na suporta sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Nako! Yung pong isa pang bagyo na ating minomonitor, pumasok na rin ang PAR. Flash Report! Flash Report! Ay man, sino ito? Anong bagyo ito? Yung pangalawang pumasok. Sumunod kay Nika, si pumasok na rin sa monitoring domain ng Pag-asa. Si Upel. So, dalawa ngayon. Si Nika at saka si Upel ang nandito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayos talaga. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Kalibo, Aklan. Maimbuntag po sa mga tigpaminaw natin diyan sa Sugbo, sa atong mga tigpaminaw diyan po sa Mindanao. At maimbuntag po sa mga, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Shuttle, Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Iminukay naman ni Senator Amy Marcos na paigtingin ang presensya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga pangisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos, ito ang isa sa mga maaaring paraan para mapawi ang agam-agam ng mga mamamalakaya sa gitna ng pambabraso ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone. Dapat anyang tiyakin ng gobyerno na may security escort ang mga mangingisda tuwing pumapalaot ang mga ito upang maiwasan ang pangharas. Sinabi pa ni Senator Marcos na kaawa-awa ang mga mangingisda dahil tuliro ang mga ito. Hindi alam ang gagawin sa paghahanap buhay. Ngayon dumarami na naman ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nilinaw naman ito na kaya pa rin mahilot sa dialogo ang anumang sigalot ng Pilipinas at China sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Patunayan niya rito ang kasunduan ng China at India na resolbahin ang kanilang border standoff upang hindi na ito humantong pasagero o sa matinding salpukan. Binigyan din pa ni Senator Marcos na kung dadaanin sa dialogo ang away sa teritoryo, walang magbubuwis ng buhay, lalo't wala namang panama ang Pilipinas kung ang pag-uusapan ay ang depensa. Talagang masalimuot yung issue na yan. Awang-awa ko sa ating mga mangisda sa Zambales, sa Palawan. Nakaka-nervous talaga. Kaya pilitin natin na paigtingin ng ating Coast Guard kasabay ng ating BFAR ang ating mga mangisda. Huwag muna sila magpalaot hanggang hindi sinasabayan para may security escort sila. At sigurado na hindi magiging magulo ang kanilang pangingisda at hanap buhay. Ang hirap-hirap talaga, dumarami ang mga barko sa West Philippine Sea ng mga Chino, kaya't nangangamba ang ating mga mangingisda. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi na sa makalipas ang alas 4 ng umaga, pasok sa mga paaralan sa ilang lugar nga ng Bicol, sinuspinde. Dahil sa bagyong Nika, may karagdagang detalye si Ruel Saltico, RH18. Diyos marahing aga, Ruel. Sinuspindi muna ng ilang local government units sa Bicol ang mga pasok sa paaralan dahil na rin sa patuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Neka. Sa Camarines Norte, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribado. Ganun pa man sa Camarines Sur, Catanduanes at Naga City. Sa Albay naman, nagsuspindi ng pasok hanggang sa high school ang Tabaco City.
Manilipot, Tiwi, Malinaw, Bakakay at Mararaparapo. All levels naman sa Legazpi City, Piuduran, Daraga, Santo Domingo, Pulangi at Ginubatan. Sa ngayon, patuloy ang nakaranas sa katamtaman hanggang malakas ng pagbuhos ng ulan ang Bicol Region dahil na rin sa bagyong Neka. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel. Mabalo, samantala, medical team ng Department of Health Eastern Visayas tumulak na para sa mga biktima ng Bagyong Christine sa Bicol. Hindi, nakabalik na. Matapos po silang mag-medical mission doon. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Nakabalik na sa lungsod ng Tacloban ang 18 medical team na tumulong para sa medical services sa mga biktima ng Bagyo Christine sa Bicol. Umabot sa 2 linggo kailang pagbibigay tulong medikal sa mga biktima ng bagyo. Pinangunahan nito ni Dr. Brian Marmita kasama mga doktor, nurse, nursing attendant at drivers mula sa Eastern Visayas Medical Center Tacloban at DOH. Mensahe ni Dr. Marmita na tayo ay kailangan tumulong sa mga biktima ng bagyo dahil noong Super Typhoon Yolanda, 11 taon na nakakalipas, ang medical team ng Bicol Region ang unang remusponde sa Tacloban sa pagbibigay ng tulong medikal. Sina Dr. Brian Marmita, Dr. Eldwin Gisle Duran, Dr. Christine Joy Carpio, Apple Jean Marky Pitagan, Frederick Sison, Ri Angelo Hierro, David Camilo Vergara, Mary Ann Sogbo, Kelvin Amarille, Samuel Balaes Jr., Benedict de la Cruz, Maria Aliza Ann Atchaso, Nestor Caguyong Jr., Romel Rosario, Michael Raagas, Danilo Colliera, Ronald Panamugan at Ronald Diaz ang medical team na pumunta sa Bicol na nag-serbisyo. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, 4:24 ang oras sa buong kapuluan. Mga misis sa may araw mas mister pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malansakit. Sulit na sulit. Oy, at dahil po ngayon ay Lunes, balik ko tayo sa ating mahiwagang tunog. Ay, kailan napanalunan na nga pala last week, nadali yung 22,000. So balik tayo sa 1,000. Ito na po ang ating bagong mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Parang naging hilod lang ng ano eh. Parang naging hilod ng bato. Joke. Ano yan? Nagsashower, gamit Shield Bath Soap pagkatapos maghihilod ng bato. Wag naman. Bimpo naman. Labakara naman gamitin yun. Ayan. Hindi ko po alam ang sagot. Wala pa rin ho akong clue. Teka muna, asan ba yung cue natin dito? Basta ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo. Basta 1,000 utang ngayon. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash. Saka po ninyo ipapadala ang inyong mga sagot. Ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Para sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan na. Hindi ko po alam talaga. Wala pa akong clue. Magbigay daw kasi ng clue. Ala pa. Relax lang. Baka maya-maya mapapadala ho sa atin. 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 4 milyong pisong halaga ng shabu. Nakumpiska na naman sa 3 na arresto ng drug suspect sa Dinalupihan, Bataan. Ano ba naman yan? Bumabagyo, nagbebenta pa rin ng shabu. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ng Dinalupihan PNP ang 3 drug suspect matapos ang ikinasan drug bypass operation sa Barangay Kataasan, Dinalupihan, Bataan. Sa ulat ni Bataan Provincial Director Colonel Pamertria, nakumpiska sa 3 na arestong drug suspect ang 4 na milyong piso na halaga ng shabu. Nasa 60 gramo ng shabu ang nakumpiska na agad itong dinala sa Bataan Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri. Habang inihanda na sa mga suspect ngayon Lunes ang isa sa pangkasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Muli, may paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga.
Nakapagtala ng 3 beses na pagbuga ng abo at 28 volcanic earthquake ang Bulkang Kanlaon itong weekend. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology PBOX, nananatili pa rin ang alert level 2 ng bulkan sa kabila ng pag-alboroto nito. Gayunman, patuloy ang paalala ng ahensya sa publiko manatiling mapagmatsyag, iwasang pumasok sa 4 kilometer radius permanent danger zone upang maiwasan ang anumang panganib. Siyam na pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang isang sunog mula sa isang warehouse na sinalpok ng isang tanker truck sa Benguet. Isa rin na nasawi habang isang kritikal dahil naman sa pagbangga ng truck sa umano'y nawala ng preno. Nako! Habang binabaybay ang main road sa barangay Pugis. Matapos sumalpok sa warehouse, nasunog naman ang laman nito at mabilis na kumalat papalabas hanggang sa umabot sa katabing bahay. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, mahigit sa 11 milyong piso ang iniwan ng napinsala ng naturang sunog. Nagbabala naman ang publiko o nagbababala ang environmental group na Eco Waste Coalition sa publiko laban sa pagbili ng mga peke o opisyal na labubo items? Ano yung labubo items? Unofficial na labubo items. Sa isang pahayag, sinabi ng Eco Waste Coalition na nadiscover kasi nila naglalaman ng lead o isang mapanganib na kemikal ang ilang labubo-inspired items na nagsusulputan mula sa Divisoria at online sa murang halaga. Ayon sa grupo, ang 42 nilang biniling item, lahat walang kaukulang authorization at ang 5 namang iba pang mga product may product label, kulang-kulang din. RSTV pa nga, Ivan pa nga ng picture. Ano ba itong labubo na ito? No? Toy ba ito? Laruan? Laruan. No. Tinukoy ng EcoWays ang ginawang babala ng World Health Organization laban sa lead na nila'y delikado para sa mga bata at mga buntis. Partikular dahil sa epekto nito sa brain at central nervous system ng tao. Maliban pa dito, mahigit kalahati o 24 mula sa 42 na kanilang nabili, naglalaman din ang tinatawag na polyvinyl chloride plastic o PVC plastic na delikado rin sa mga bata. Yan ba yun? Buti na lang hindi ko bumibili niyan. Sa mga nanay, ayan. Ay, naku, marami yan sa mga mall. So yung galing sa Divisoria, yung may mataas na concentration ng lead. Sikat ngayon ang mga labubu dolls at iba pang mga items dahil sa lokal at international celebrities na kumukolekta at gumagamit nito. Ayun, yung nga masama din sa ginagawa ng ibang mga influentials Di ba? Dami to ni mga kabataan ngayon kung ano-ano mga kinukolekta. Magkano ba yan? Mahal? Talaga? Labubu items pa ng tawag dyan. Labubu. Sige, magpakabubu tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Luxury toys yan. Siya naman kasing magpapauso ng... Sige, mag-showbiz na muna tayo. Si Sanjo Marudo daw po, malaki ang pinagbago ngayong may anak na. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie. Masaya si Sanjo Marudo na ibinalita sa amin ang tungkol sa first baby nila ni Rhea Atayde. Isa itong malusog na baby boy. Nilinaw ng aktor na wala naman daw silang balak na itago ang kanilang anak sa publiko. Masyadong maaga lang daw para isa publiko ito, lalo na ngayong iba talaga kapag nasa social media na. Pero ang sabi ni Sanjo, ang laki raw talaga ng ipinagbago sa kanila ni Rhea sa pagdating ng kanilang anak. Narito ang bahagi ng pahayag ni Sanjo Marudo. Mas tumibay yung pagiging partner namin. Mas magkakampi kami sa lahat ng bagay. Alam mo yun, parang hindi nyo pinag-usapan pero bigla kayong may isang meron kayong common na may puprotektahan tayo.
Yan ang pahayag ni Sancho Marudo at magbabalik ang aktor sa trabaho na kung saan ay may sisimulan siyang pelikulang How to Get Away from My Toxic Family na produce ni Ogie Diaz. Siya na raw munang magtatrabaho dahil mas nakafocus ngayon ang kanyang asawang si Rhea sa pag-aalaga sa kanilang anak. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 32 na makalipas sa alas 4 ng umaga, pinagpaliban muna ng Pilipinas ang desisyong umangkat ng asukal hanggang sa kalagitnaan ng 2025 kasunod ng konklusyon sa kasalukuyang ani, meron pa naman tayong sapat na supply. Kinakailangan din daw po na malinaw ang pangunawa ng mga negosyante sa ating domestic supply. Ang desisyon ay napagkasundoan sa pulong ni na Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. at Sugar Regulatory Authority Administrator Pablo Luis Ascona nitong Huwebes, November 7. Sinabi ni Secretary Laurel, walang agarang pangangailangan para sa dagdag na importation dahil nananatiling matatag ang supply ng lokal na asukal o yung raw at refined sugar, sapat ito sa pangangailangan ng bansa. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, nagkasundo si Laurel at Administrator Ascona na ipagpaliban hanggang Mayo ng susunod na taon ang importation ng asukal sa pagtatapos ng anihan ng tubo. Sinabi naman ni Ascona na ang ating supply para sa raw at refined sugar ay matatag nagsimula sa ating panahon ng anihan, kaya't sila daw po ni Secretary Laurel ay nagkasundong ipagpaliban ang importation. Malungkot na naman dito yung mga importer, lalong-lalo na yung mga nakapagbigay na ng pauna. Sinabi ng administrador na mabagal ang pagsisimula ng anihan kung saan ang kabuang aning tubo ay 1/3 pa lamang ng kabuang volume kumpara sa kaparehong period ng anihan sa mga nakalipas na taon. Ang mababang sugar content kada tonelada ng tubo ay dahil naman sa epekto ng El Nino. Ang mahabang tagtuyot dala ng El Nino ay nagresulta sa hindi maayos na paglaki ng tubo, nagresulta ng 16% na mas mababang sugar content kada tonelada. At limitado ang asukal sa kabila ng pagdadagdag ng taniman ng tubo. Batay sa data ng SRA, tumaas ng 389,461 hectares ang lupang tinaniman ng tubo ngayong taon mula sa 388,378 hectares lamang nung nakalipas na taon. Pero sa kabila daw niyan, apektado pa rin ang ating production. Determinado naman ang musikerong si Attorney Jimmy Bondoc na wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Sakaling lusot sa pagiging senador sa 2025 midterm elections, sinabi ng abogado na magsusulong siya ng panukalang batas na lilipol sa mga korrupt na opisyal ng pamahalaan. Naku, baka maubos sa attorney. Sinabi pa niya na nahihirapang makasulong na maayos ang isang bansang namamayagpag sa korupsyon at nagdurusang lipunan sa pangkabuuan. Bukod dito, sinabi ni Attorney Bondoc na naapektuhan din ang kalidad ng edukasyon at healthcare sa ilalim ng isang corrupt na economy na nauuwi naman sa mababang standard of living ng mga mamamayan. Bagamat bahagyaan niyang nag-improve, kabilang pa rin ang Pilipinas sa most corrupt nations batay sa 2023 Corrupt Perception Index ng Berlin-based organization na Transparency International. Sinabi pa ni Attorney Bondoc na umiskor ang Pilipinas ng 34 sa nasabing Corruption Index na nagdala rito ng pang 115 rank kung ang pag-uusapan ay ang antas ng korupsyon. Naging Vice President for Corporate Social Responsibility ng PACOR si Bondoc noong 2017 bago naging miyembro ng Board of Directors noong 2021. Kumakandidato ang senior lawyer sa ilalim ng Partido Demokratikong Pilipino na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 47 individual ang naghain naman ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ang idiniklara ng Commission on Elections bilang mga nuisance candidate para sa 2025 midterm elections. Ang mga natukoy na mga nuisance candidate ay pinaskil ng poll body sa kanilang social media page. Ayon sa COMELEC Chair na si George Garcia, may 183 ang kabuang bilang ng mga naghain ng Certificate of Candidacy. Una nang inilabas ang paunang listahan ng 66 na individual na maaaring isama ang pangalan sa opisyal na balota. Maaaring magdeklara ang COMELEC ng isang aspirant ay nuisance kapag nakita nito na maaaring maging sanhi lamang ng pangungutya, kalituhan ng mga botante tulad ng pagkapareho ng pangalan na nakarehistro bilang kandidato.
o iba pang paksyon na nagpapakita naman na niya ng hindi patunay na o hindi tunay ang intensyon. Marami kasi gusto lang kumandidato for the fun of it. Yung natalo na, kumita pa. Mga misis, amoy araw ba si Mr. galing pag-uwi galing ho ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Estados Unidos. Sa ating Midnight Singers na abalang-abala pa rin ho sa kanilang paghahanda para po sa kanilang malalapit pang mga road shows. Dyan po sa San Diego, sa Los Angeles at saka sa Las Vegas. Boss Manny, okay ka na ba? Wag Sir Junior ba, wag masyadong papagurin ang vocal cord, ha? Si Sir Art, kasama ang kanilang mga bossing, si Ma'am Linda, si Ma'am Lloyds, at saka si Tita Cora. Ayan, yan daw pong mga esposa ang mas tigasin kaysa dito sa mga nagpapanggap na mga tigasin. Iba palang ibig sabihin sa kanilang tigasin, parang kanaijan sila. Luto ka na dyan, hugas ka na dyan, laba ka na dyan. Ayan. Sa kanila daw, medyo Pilipino ang dating niya. Kaya tigasin, tigasaing, tigaluto, tigalaba. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-asawa na aresto sa pagbebenta ng shabu sa Dalicandato, Udinson-Su at Maguindanao del Norte. Uy! Dami 6.8 million pesos na laga ng illegal drugs ang nakubiska. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Panibagong bulto ng shabu ang nakumpiska ng joint element sa ikinasang drug bypass operation sa bahagi ng Dalicandato, Udinson at Maguindanao del Norte. Nagkakahalaga ng 6.8 million pesos ang nakumpiskang shabu mula sa dalawang drug suspect na katransaksyon ng joint elements. Ayon sa MDEU Sultan Kudarat o Municipal Drug Enforcement Unit Sultan Kudarat Municipal Police Station, ang naunang lokasyon na ibinigay ng mga drug dealer ay sa Barangay Salimbao, Sultan Kudarat. Nakalaunay binago ng drug dealers ang transaction site sa Poblasyon Dalicandato, Udinson at Maguindanao del Norte. Nang ikinasa ang drug deal, agarang naaresto ang dalawang drug dealer, isang 42 years old na babae, vendor at kanyang asawa, driver by profession, pawang residente ng Sitio Kinuputan, Barangay Dalican, Poblasyon Dato Udinson. Nakuhang shabu na nakapackage sa isang plastic wrapper na may label name na Power Very Good na nakasilid sa yellow Chinese tea bag na may pangalang Guan Yin Wang. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa mag-asawa bilang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Central Mindanao, RH19 Jun Di Makuta para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran Jun, maraming salamat. Alas 4:40. Ay, magandang umaga po sa mga taga-Amerika. Binabati ho kayo ni Martin Clan, Yan daw po sa Amerika. Magandang umaga, Binabati kayo ng mga taga La Trinidad, Benguet. Dyan daw po sa Kasiguran, Aurora, may kalakasan ngayon ang ulan, sabi ni Noel Romano. At magandang umaga din po sa mga suki natin dito po sa Posorubio, Pangasinan. Masanto siya kabasan at siya kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Batiin na rin natin si Mayor Senny Mendoza dito po sa Talisay, Batangas. Mayor Senny, kumusta lagi ng panahon dyan, Magandang umaga din kay Cador Plato dyan po sa Bulacan. Justice Max de Leon ng Court of Appeals. Magandang umaga po sa inyo, At happy birthday sa inyong unika iha na si Mitchie Patricia de Leon. Happy birthday, Mitch, Binabati ka ng iyong poging daddy na si Justice Max de Leon. Pretty daw ho yung anak ni Justice Max kasi mana sa nanay. Ay, Mama Sally Villanueva, magandang umaga po sa inyo, ito naman ang magandang nanay ni Justice Raul Villanueva, ang ating court administrator. Mama Sally, good morning.
Sa lahat po ng mga suking nakikinig po sa atin ngayon, paalala lamang po, November 12, ipinagdiriwang naman ang World Pneumonia Day. Kaya doon ho sa mga nangangailangan ng bakuna, kinakailangan magpabakuna na ho kayo laban po sa pneumonia. Mga mamis, laundry day today ha. Pwede ho tayong maglaba dahil hindi pa naman tayo nakakaranas sa malakas na pag-ulan. Bantayan lang bandang hapon. Kunot nung ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. At pahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and semblon cotton. Gawa po ito ng ACS. Yan nga lang, para sa mga tigasing midnight singers, wala ho tayong Pride dyan po sa Amerika. Ayan, hindi pa yata nakakarating doon. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din po sa mga seafarers natin na pauwi na ng Pilipinas. Ano ho, kung kayo ho ay magpapasalubong, wag na po imported na tsokolate dahil dito po sa Pilipinas meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay produkto po ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa Lalugan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Available yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga pagsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Kasi tinulungan po ito ng DUST at ng Department of Trade and Industry. Ayan ha. Kaya para ho sa lahat ng mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, huwag na ho magbaon ng imported. Meron na ho ditong gawang atin. 100% gawang lokal, but taste and looks global, sabi po ni Dr. Helen Tan. 5 million pesos cash at cheque na recover ng mga bumbero matapos sumiklab ang sunog sa isang establishmento at kabahayan sa Pugis, La Trinidad, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, Irish 41. Romy, good morning. Sa hindi inaasang pagkakataon, natagpo ng 4 na bumbero ang abot sa 5 milyong pisong cash at cheque sa loob ng nasunog na bahay kahapon na madaling araw sa Pugis, La Trinidad, Benguet. Na-recover ito ng mga personnel ng Bureau of Fire Protection La Trinidad na nakilalang sina Senior Fire Officer 3 Sammy Gadgad, Fire Officer 3 Rafael Antonio Gardose, Fire Officer 2 Michael Bangkawayan at Fire Officer 1 Gary Allen. Ang pera cheque na nakalagay sa loob ng isang kaadiyero na fire resistant ay naibalik na sa nagmamay-ari nito. Magugunita na sumiklab kahapon na madaling araw ang isang malaking sunog sa Pugis, La Trinidad matapos bumangga sa isang auto shop ang isang 24-wheeler gas tanker na nawalan ng preno habang tinatahak ang pababang bahagi ng Longlong Pico Road. Habang isinasalba ng mga rescuers ang driver at pahinante, ay biglang nag-spark ang baterya ng tanker na naging sanhi na pagsabog ng sasakyan na sanhi na pagsiklab ng sunog. Nasawi ang driver at naisugod naman sa pagamutan ang pahinante. Lalo pang kumalat ang apoy sa mga katabing establishmento at bahay nang tumagas ang karga nitong 30,000 litro ng krudo at 10,000 litro ng gasolina. Tinatayang abot sa higit 11.4 na milyong piso ang halaga ng napinsala na dulot ng naturang sunog. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy, Josia Gina. At para ho sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, ingat-ingat ho tayo dahil papalakas ang bagyong Nika. At mukhang ang tutumbukin ay dyan po sa atin sa may bandang Norte. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na tinutugunan na nila ang mataas na presyo ng manok at itlog. Ito ay sa gitna ng reklamo ng mga poultry raiser ng malaking pagkakaiba sa presyo ng farm gate at mga pamilihan ng manok. Ganyan din ang itlog. Ayon sa United Broiler Raisers Association Chair Emeritus na si Gregorio Santiago, 80 pesos lamang kada kilo ang bentahan ng manok sa farm gate, pero ibinebenta ito ng hanggang 220 pesos per kilo sa merkado. Giniit din ni Santiago na nalulugi ang mga broiler ng hanggang 50 pesos per kilo dahil 80 pesos pa rin ang kanilang bentahan kahit umaabot na ng 105 hanggang 110 per kilo ang kanilang production cost. Nananatiling mataas din ang presyo ng itlog sa mga pamilihan sa kabila ng pagbabawas na ng 50 centavos sa kada piraso nito sa farm gate. Sa kasalukuyan, ibinibenta ng
piso hanggang 9 na piso ang bawat piraso ng itlog. Naman, ano bang ginagawa talaga natin dito sa itlog? Ano at ganito ho yung impact? Idinay naman ni Manila Congressman Rolando Valeriano na ang agreements at mga dokumentong nagbibigay ng condominium unit sa mga benepisyaryo ng high-rise housing ni dating Mayor Isko Moreno ay hindi ibig sabihin na pag-aari na nila ang mga tinutuluyang unit. Ayon kay Valeriano, tila minadali na itayo ni Isko ang kanyang ibinidang high-rise housing project kahit hilaw pa umano ang mga ito para sa higit na kapakinabangan ng mga Manilenyo, maihiyabo lamang sa kanyang presidential campaign noon. Pero sa pagsisiwalat ng mababatas, ang mga proyektong ito ay puruan niya mga bugok na itlog. At nilinlang lamang ang mga pinatira doon. Nakasaad daw kasi sa mga kontratang pinirmahan ni Isko sa mga nakatira sa housing project na hindi kailanman magiging pag-aari nila ang unit. Kahit pa sila ang nakatira roon. Kahit pa buwan-buwan nilang pinagsusumikapang bayaran ito. Ito din daw ang dahilan kung bakit ang mga assignees o yung mga nakatira doon ay tinatawag lamang na assignees. Ganun? Hindi naman daw kasi rent to own o lease to own ang award agreements na pinirmahan ni Yorme sa mga nakatira doon. Kaya tila depektibo ang mga kontrata at hindi makatarungan para sa mga residente. Kung meron man daw dapat papurihan ay si Mayor Hani Lacuna na siyang nagbigay pansin dahil siya ang nangasiwa upang matuloy ang naturang housing project. At ang Lacuna administration din ang nagbabayad ng bilyon-bilyong inutang ni Yorme Isko para sa mga naturang proyekto. 47 na o 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo'y hindi magandang gising, baka nakalimutan nyo mag-ultamayo. Ano bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na dumaan po sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi ho kwentong kutsero, talagang dumaan ho sa mahabang clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kung kaya't pagpasok po nito sa ating katawan, talagang napaka-potent na ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Ito din po ay dumaan sa mahabang clinical trial at hindi po kwento kutsero batay po sa pag-aproba ng Food and Drug Administration. Kaya naman ito po ay talagang nire-recommend din ng mga doktor. Ang ginagawa po nitong PDC kapag na-activate, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya na-achieve na natin ang magandang tulog, napapanumbalik pa natin ang sigla ng ating immunity. Kaya sa lahat ng nangangailangan na palakasin ang ating immunity, lalong-lalo na ang mga senior citizen, mag-ultabayo. Para po sa inyo pong mga kadagdagan pang mga katanungan, po pwede kayo mag-text o tumawag sa 0917-110-6580. Pinamaganda mga text na lamang para kahit 10 oras ng gabi o madaling araw, po pwede kayo magpadala ng mensahe, sasagutin ho yan ng mga nakastambay na mga medical officers ho natin. 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Theoxis Ventures. Mabibili din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ultamayo po ay halal certified at nire-recommenda nga po ng mga doktor. Pero wag natin kalimutan ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Inamo naman ang dalawang miyembro ng Young Guns ng Kamara de Representantes ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpakalalaki, tigilan ng walang saysay ng mga pagbabanta at dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kung seryoso itong sagutin o harapin ang mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jay Kong Ho ng Zambales, dapat itigil na ni Mayor Digong ang mga pinagsasabi nitong alibay para hindi lamang makadalo sa hearing.
Umaasa naman si Kong Hu na dadalo si Mayor Digong sa hearing sa Miyerkules. Totoo pa rin ang banta nitong sisipay ng mga kongresista tulad ng mga nauna nitong banta. Nagtataka naman si House Assistant Majority Leader Paulo Ortega ng La Union kung paano masisipa ni Mayor Digong ang mga kongresista kung ayaw nitong dumalo sa pagdinig na ilang ulit na nag-imbita sa kanya. At sa kabila ng sinasabi ng kanyang abogado na dadalo din ito pagkatapos ng undas. Payag naman ng mga leader ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na sagutin ang gastusin sa pamasahe at accommodation ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makadalo lamang ito ng pagdinig kaugnay ng mga kaso ng extrajudicial killings ng kanyang war on drugs campaign. Handa mano na magpatak-patak sina Quad Committee Overall Chair Robert H. Barbers at mga co-chair na sina Dan Fernandez, Benvenido Benny Abante at Joseph Stephen Caraps Paduano. Ganyan din si Congressman Romy Acop, Aurelio Don Gonzales at Deputy Speaker David J.J. Suarez para hindi maging hadlang ang gastusin sa pagdalo ni Mayor Digong sa pagdinig sa November 7. Sinabi ni Barbers, ang chair ng House Quad Committee o chair ng House Committee on Dangerous Drugs. Kung gastos ang tunay na issue, handang gumastos ang mga mababatas para sa travel at accommodation ng dating Pangulo. Iniimbestigahan ng Quadcom ang libu-libong pagbatay at iba pang mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng War on Drugs campaign ng Duterte administration. Iginit din ng ilang miyembro ng Young Guns ng Kamara de Representantes ang kahalagahan ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Malakihan niyang maitutulong ng mga ito sa pamilyang Pilipino na kulang ang kinikita para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Payag ito ni na House Deputy Majority Leader Judas Isidre ng Tingog Party List at iba pang mga mambabatas. Kasunod ang desisyon ng Senate Finance Committee na tanggalin ang pondo para sa AKAP sa ilalim ng panukalang pambansang budget sa 2025. Hinimok din ng mambabatas ang Senado na suriin ang konkretong resulta ng AKAP na sa kabila ng kaunting halagang tulong ay malaking ginhawa naman ang naiatid sa pamilyang Kaposa sa pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit pa ng mambabatas ng AKAP ay sumasalamin sa layunin ng bagong Pilipinas na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. 54 na makalipas ang alas 4 ng umaga, nangangamba naman si Senator Christopher Bongo na kung may babalik pa ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth na inilipat naman sa National Treasury. Ayon kay Senator Go, hindi niya tiyak kung ano ang plano ng Department of Finance, kung nagastos na ba ito o kung pwede pang ibalik. Bagamat nauunawaan ni Go na kung minsan ay kailangan talagang magwalis ng pondo ang mga ahensya, hindi niya katanggap-tanggap na maraming pasyente ang naghihingalo sa mga ospital sa kabila ng sobra naman ang pondo ng PhilHealth. Magandang umaga, Pilipinas! 55 makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! 57 na makalipas ang alas 4 ng umaga, may ngaaga sa mga katurantala sa Negros, sa mga taga-Cabancalan City, kag sa mga taga-Tigpalamate nato dira sa Binalbagan, Negros Occidental. Halong kamo dira. Para ho naman doon sa naghahanap na magandang investment dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga suki natin abroad, sa mga seafarers natin. Abay, napakalapit lamang nito sa Clark Economic Zone. Ang tinutukoy po natin ay mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung sa Mira Mabalaca, Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, at saka sa Mira, at saka yung Sibera Prestige. Ito na pong pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. About 5% lamang po ang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo nasa loob po mismo ng township. Napakalapit lamang yan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili hanggang Disyembre, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo.
Maganda umaga, Pilipinas! Sa ngayon ay isang grupo ng mga guro sa panukalang bawasan ng subject sa senior high school curriculum. Ito ang sinabi sa DCRH ng Teacher Dignity Coalition Chair na si Benjo Basas tungkol sa plano na gawing 5 na lamang hanggang 6 ang subject ng nasa 15 core subjects ng senior high school students. Aminado si Basas na halos paulit-ulit na lang din talaga ang ilang mga subject gaya ng English at Math. Core subjects, kinukuha ito ng lahat ng senior high students. So ito'y kahit anong strand, kahit anong track, kukunin nila yan. And tingin ko this is heavy on practical research, English, and mathematics, science, So heavy siya doon. So tingin ko, hindi naman gano'n, kalaki yung pangangailangan, doon sa ilang mga subjects dahil paulit-ulit, Alam ba ninyo yung P6 sa Amerika, hindi pala itinuturo yan sa elementary at high school, sa college na. Ngayon, kung gusto nyong kumuha ng mga karera na may kinalaman sa P6, yung mga science-related subjects, sabi po ni Professor Cora Salombides, yung pong balik scientist natin, kukunin mo yan bilang special program. Oo, hindi, para ma-measure yung competency. Maliban pa sa pagbabawas ng subject, mainam din daw na bigyan tutok ang ilang subject na hindi naman natatalakay sa senior high school gaya halimbawa ng Philippine history. Para sa amin, dapat, yung weight ng pagbibigay ng subject na dapat din timbangin natin. Halimbawa, kulang ito doon sa mga bagay na nagtuturo ng pagiging mabuting mamamayan, nagtuturo ng kasaysayan, nagtuturo ng politika ng Pilipinas, nagtuturo ng kultura. Kulang ito doon. Wala tayong Philippine history dito sa senior high school. In fact, pati sa junior high school. Yan yung sa tingin ko ay kulang at kailangan kong bigyan din ng pansin ng ating Department of Education. Aabot naman ang kabuang 5 bilyong kilo ng bigas ang aangkatin ng Pilipinas ngayong taon. Katumbas ito ng 5 milyong metriko tonelada ng imported na bigas na kauna-unahang mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas mula 2019. Ito po'y pagtaya ng United States Department of Agriculture dahil sa mas mataas ito ng 6% kumpara sa naunang projection noong nakaraang buwan na 4.7 million metric tons lamang. Ayon sa USDA, dahil ito sa pagtaas ng pagbili ng Pilipinas ng bigas mula Vietnam para sa pagtugon sa mas mataas na demand. Dapat talaga kasi ituro natin sa ating mga kababayan ang pagkain ng mix ng corn at saka rice, number 1, ang corn po nakatutulong din para mabawasan natin yung problema po sa diabetes. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyong si Ayon Perez pala pinaatras ni Vice Ganda sa pagtakbo sa 2025 midterm elections? Buti na lang may sense itong si may sentido komon din si magaling din talaga si Vice Ganda, Lalong-lalo na kung yun ang kanyang binigay na payo kay Ayon Perez, Ano naman gagawin ni Ayon? Sige, bash nyo na ako. mga fans ni Ayon Perez. Pero ang tanong ko pa rin, anong gagawin ni Ayon? Di ba? Ang dami-dami na kanila tumatakbo na hindi mo rin maintindihan kung anong gagawin sa Senado at Kongreso. Detalye ng balita mula kay Morley Alino. Morning, good morning! Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Tuluyang isinantabi na ni Ayon Perez ang politika. Kung matatandaan ay nag-file si Ayon ng kanyang kandidatura para sa pagkakonsihal sa Concepcion, Tarlac. Subalit makaraan ang ilang linggo ay binawi ng aktor ang hangaring makapaglingkod sa kanyang kababayan. Ang suspetsya ng marami ay hinarang ni Vice Ganda ang plano ni Ayon. Si Ayon at Vice ay mag-asawa sa paraang same-sex marriage. Itinanggi ni Vice ang akusasyon. Wala raw siya sa posisyon para panghimasukan ang mga desisyon ni Ayon. Nariyan daw siya para sumuporta lang sa kung ano ang gusto ng kanyang husband. Sa panig naman ni Ayon ay sinabi nitong wala pa siyang karapatang tumakbo sa politika na baka
kapag nanalo siya sa eleksyon ay kawawa naman ang kanyang mga kababayan sa Pampanga dahil wala siyang alam. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Thank you, Morley! Magandang umaga, Pilipinas! 504. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga dito po sa Pilipinas. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa Middle East, sa Hong Kong, sa Cambodia. Dami rin at saka mga Pilipino dyan po sa Vietnam. Pilipinas pa rin ang pinakakampi ng United States sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia. Ito ang sinabi sa DZRH at radyo natin ng maritime law expert na si Professor J. Batumbakal. Kasunod ng pagkakapanalo ni Donald Trump bilang susunod na Pangulo ng Estados Unidos. Ayon kay Batumbakal, hindi niya nakikitang ilalaglag tayo ng Amerika, lalo na sa nagpapatuloy na issue ng mainit na sapin sa West Philippine Sea. Sa katunayan na niya, taliwas sa mga espekulasyon, tiwala siyang mas magiging magandang relasyon ng US at ng Pilipinas ngayong si Trump ang nahalal muli bilang presidente. So kung makita natin 'yon, tapos makita rin natin ang posisyon ng Pilipinas dito sa Timog Silangang Asya, no, tayo yung pinakakakampi talaga ng US sa lahat ng mga bansa ng Southeast Asia. Hindi ko nakikita na ilalaglag tayo ng US. In fact, alam nila na tayo yung pinakamalakas na kakampi nila dito sa region na ito. Kaya dahil doon, baka mas gumanda pa nga yung relationship at this time. Ginang binaril patay sa Malate, Maynila kagabi. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Patay ang isang 31 anyos na ginang makaraang pagbabarilin sa Malate, Maynila kagabi. Sinilala ng Manila Police District ang namatay na si Danica Ana de la Puso, 31 anyos na residente ng Arellano Street, Barangay 732. Ayon sa Manila Police District, binaril ang ginang pagbukas ng pinto ng kanilang bahay na hindi pa nakilalang dalawang suspect sakay na motorsiklo. Sa inisyal na investigasyon ng MPD, isa sa mga suspect na nakasuot ng pulang sombrero ang bumaril sa biktima gamit ang hindi pa batid na kalibre ng baril, habang isa na may nakajacket ay may hood siyang driver ng motorsiklo na tumakas patungong Quirino Avenue. Nagawa pang may sugod sa ospital lang ng Maynila ang biktima, pero ito dinaklarang dead on arrival. Patuloy pang pinaganap ang mga suspect at inaalam ang motibo sa krimen. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Nangangamba naman ang Comadrona Party List na marami pang mga bata sa Metro Manila madadali ng tigdas at iba pang mga preventable diseases. 51.99% pa lang kasi ang nasa full immunization coverage ng Kalakang, Maynila, malayo sa 95% na target ng National Immunization Program. Batay sa datos ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development, sinabi ni Comadrona Party List naman ni Attorney Piona Itona na 24% ang kulang bago makamit ang herd immunity sa rehiyon. Tinimok ni Attorney Itona ang mga magulang at mga guardian maglaan sana ng oras para mapabakunahan ang kanilang mga anak sa mga health center at huwag maniwala sa mga naglipa ng fake news tungkol sa bakuna sa social media dahil dumaan ng mga ito sa tamang pagsusuri, pag-aaral at proseso bago inilabas sa merkado. Sinabi pa ng kinatuwa ng Comadrona Party List na may pagkakataon pa para sa mga magulang na paturukan ang kanilang mga anak, partikular na ang grade 1 to 7. Sa Bayan ni Juan Vaccination Drive, nakasadong isulong sa November 18 hanggang December 16.
Para naman sa mga sanggol na may edad na 12 buwan, magbabahay-bahian niya ang Department of Health para sa pagtuturok ng pentavalent na pneumococcal conjugate vaccine, inactivated poliovirus vaccine, measles, mumps at rubella vaccine at iba pang mga bakuna. Binigyan din pa ni Atty. Aytona na singhalaga ng pagkain ng masustansya at mag-ehersisyo ang pagbabakuna dahil sa magiging vulnerable sa iba't ibang sakit ang mga batang unvaccinated. Pangako suporta ni Mayor Digong sa war on drugs, hindi paramdam ng PNP. Ayon naman ito kay Idniel Parosa. Detalye na balita mula sa RH52. Idniel. Kuya Angel, wala pang opisyal na tala ang pambansang pulisya kung may naalalayan na nga bang mga tauhan itong nasangkot sa gera kontra droga na nagdaang administrasyon. Ayon mismo kay PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil, ito ay sa kabila ng hayagang pangako ni former President Rodrigo Duterte na tutulungan nito ang mga pulis. Yan ang dahilan kung bakit umaapela ngayon si Marbil ng dagdag na proteksyon sa PNP personnel na gumagampan kanilang tungkulin sa field. Marami kasi umano sa mga pulis na apektado na nakalipas sa drug war ay humaharap sa kaso na mag-isa lamang. Batay sa records mula July 2016 hanggang June 22 nitong taon, 19 na pulis ang na-dismiss dahil sa operasyon, habang 221 pang humaharap din sa dismissal kung sa 20 ang kasalukuyang nakabilanggo. Hindi pa pinag-uusapan sa mga apektadong pulis na yan ang 1,000 o 312 na namatay at 974 na nasaktan sa anti-drug operations. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Nagpasalamat naman ang Philippine Science High School Batch 1980 sa Quad Committee ng Kamara de Representantes sa kanilang pag-imbestiga sa kaso ng retired general na si Wesley Aguilar Barayuga na nadali ng extrajudicial killing. Sa joint statement ng 88 miyembro ng Philippine Science High School Batch 80, iginiit ng mga ito ang kahalagahan na mabigyan ng hustisya ang pagkakapatay kay Barayuga na napaslang noong 2020. Si Barayuga ay Board Secretary ng Philippine Charter Statistics Office ng mapaslang noong July 30, 2020 sa Mandaluyong City. Kinilala rin ang Philippine Science High School alumni ang dedikasyon ni Barayuga sa serbisyo publiko at inilarawan ito bilang isang taong may dangal at na pinakamamahal na asawa ni Sara Magalona Bayaruga, miyembro din ng Philippine Science High School Batch 80. Sa isinagawang pagdinig ng Quad Committee, tinuro si dating PCSO General Manager Royina Garma na siyang nasa likod ng pagpapatay kay Bayaruga. Ang Quadcom na binubuo ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accountability ay nagsagawa ng investigasyon kaugnay ng kaso ng extrajudicial killings na inuugnay naman sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang sulat na nilagdaan ng Philippine Science High School Batch 80 President na si Cesar Saldariaga ay ipinabot sa mga miyembro ng Quad Committee at nagpapasalamat ang alumni sa invaluable efforts ng komite para sa isinasagawang investigasyon. Mga LGU na kumukonsente sa mga pogo dapat panagutin. Ayon naman ito kay Senator JB. Detalye na balita mula kay Raymond Datpa sa RH28. Raymond, good morning. Malaki ang papel na gagampanan ng mga local government units o mga LGU sa kampanya laban sa mga illegal na pogo. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Hercito na siyang chairman ng Senate Committee on Local Government kasunod ng inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na Executive Order No. 74 para sa pogo ban sa bansa. Ayon kay Hercito, dapat nang sumunod ang mga LGU sa direktiba ng Pangulo. Hindi dapat nagbubulag-bulagan ng mga LGU sa operasyon ng illegal na pogo sa kanilang nasasakupan. Paniwala ng senador, imposibleng hindi alam ng mga LGUs kung may illegal na pogo sa kanilang lugar, maliban lamang kung umiinom sila ng pampalabo ng mata. Maaring makasuhan sila ng harboring or allowing illegal activities sa kanilang nasasakupan. Hinimok ni Hercito ang Department of Justice na pag-aralan ang maari pang ikaso sa kanila. Kahit na may executive order ng ipinalabas ang Malacanang para sa ban sa pogo, ay umuusad ng isang panukalang batas sa Senado para sa total ban sa mga pogo sa bansa. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Raymond Adpaas. 13 na makalipas ang alas 5 ng umaga, idinaan sa masayang Zumba
Ng mahigit 1,000 kababaihan at mga kalalakihan ang pagdiriwang na kaarawan ni Senator Amy Marcos sa Dasmariñas at General Trias, Cavite. Bahagi ito ng Sumbarangay na isasagawa sa iba't ibang lugar sa loob ng isang buwang selebrasyon ng kaarawan ni Senator Amy. Kasama sa mga nagpasikat sa Sumba ang alkalde ng Dasmariñas City na si Mayor Jennifer Austria Barsaga at iba pang mga lokal na opisyal. Bukod sa Nutriba, nakatanggap din ng espesyal na regalo mula kay Senator Marcos sa mga napiling magagaling sa paghataw ng Sumba. Namumuko din ang mambabata o namudmo din ang mambabatas ng tig 3,000 pisong cash at tig 5 kilong bigas para sa lahat ng nag-isa sa Sumbarangay at munting regalo sa kanyang mga ka-birthday. Ang birthday wish ni Senator Amy, bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin kabilang ang bigas, mga produktong petrolyo at magkaroon ng sapat na oportunidad para sa matining trabaho ng mga Pilipino. 14 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga sa lahat ng mga may lakad. Huwag kalimutan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang grupo ni Sherwin Alparo ay nandyan ngayon sa Maric Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Ayan ha, sa mga taga Maric Subdivision, lakas-lakasan na nyo yung mga TV at radyo, nag-iikot na dyan sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal, si Sherwin Alparo. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 5 na umaga, kasama na natin si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Grace, kumusta na si Nika at saka si Opel? Dala-dalawa pa man din, nagsabay. Good morning, Grace. Yes po, good morning din po, Sir Angel, at sa ating po mga taga-subaybay. Update nga po muna dito kay Bagyong Nika kung saan nag-intensify pa po ito into a typhoon habang binabaybay pa rin po nito yung karagatan silangan ng Aurora at huli po itong namataan sa layong 100 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. So makikita po natin is malapit na po ito dito sa ating kalupaan at taglay na po nito yung lakas ng hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 150 kilometers per hour. Ito po yung kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan po meron na tayong nataas na wind signal number 4 sa northernmost portion ng Aurora, sa central and southern portions ng Isabela, southeastern portion ng Abra, central and eastern portions of Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at sa western and southern portions ng Kalinga. Samantala, wind signal number 3 naman po sa northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, rest of Isabela, southwestern portion ng Cagayan, rest of Abra, southern portion ng Apayao, rest of Kalinga,
rest of Mountain Province, rest of Ifugao, northern portion ng Benguet, maging sa southern portion ng Ilocos Norte at sa bahagi din po ng Ilocos Sur. Samantala, wind signal number 2 sa central portion ng Aurora, rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, northwestern and eastern portions of Cagayan, rest of Apayao, rest of Benguet, rest of Ilocos Norte sa bahagi ng La Union, northeastern portion ng Pangasinan at sa northern portion ng Nueva Ecija. Samantala, wind signal number 1 naman po sa rest of Aurora, rest of Cagayan kasama na yung Babuyan Islands, rest of Pangasinan, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac sa northern and central portions ng Zambales dito po sa Metro Manila, sa bahagi ng Rizal, eastern portion ng Laguna, northern and eastern portions ng Quezon kasama na yung Polillo Islands, sa bahagi ng Camarines Norte at sa northeastern portion ng Camarines Sur, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin is makakaranas ng malalakas at matitinding pong mga hangin na dulot ni Bagyong Nika, lalong-lalo na po yung mga areas under wind signal number 3 and 4. So yung kapag po ganun yung wind signal natin is matitinding hangin po yung mararanasan ng mga ating mga kababayan. Moderate to significant damages po yung maaari nitong idulot, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Maaari din po ito makapagpatumba ng puno and also makasira po ng mga crops natin, and also posible din po nitong masira yung mga linya ng kuryente, yung mga lumang poste po ng kuryente. So sa pagdaan po nito ni Bagyong Nika is hindi po natin inalis yung possibility na posible po tayong mawalan po ng kuryente or supply ng kuryente at tubig dun po sa mga areas na nabanggit po natin. So paghahanda po para sa ating mga kababayan. Ngunit ina-expect nga po natin ngayong araw na po yung mararanasan natin yung mga matitinding hangin na dulot po nito ni Bagyong Nika. Samantala, sa mga pagulan naman po ngayong araw, meron na po ding mararanasan na intense to torrential na mga pag-ulan sa Aurora, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at sa bahagi din ng Apayao. Samantala, heavy to intense po sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa bahagi din ng La Union. And moderate to heavy naman po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Kung saan yung mga areas na nabanggit po natin, makakaranas po sila ng mga malalakas at halos tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Nika ngayong araw, kung saan magiging mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also lalong-lalo na po yung mga areas na malapit sa ilog, sapa sa mga bulubunduking pong lugar sa paanan ng bundok. Prone din po sila sa mga flash floods kapag po umapaw yung ilog or bumagsak po mula sa taas ng bundok yung tubig, ulan. And also yung mga nakaraan pong areas na patuloy po nakakaranas ng mga pag-ulan na dala po ng mga nakaraang bagyo natin, mostly nga po ito yung northern at central Luzon, is maaring saturated pa po yung mga lupa nila, so mas prone po sila sa mga landslide. So doble ingat po and makipag-ugnayan po sa ating mga LGU para po dun sa mga appropriate actions na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And ina-expect nga po natin ngayong araw po yung peak na mararanasan natin, yung malalakas na hangin and also yung mga malalakas po na pag-ulan na dulot ni Bagyong Nika. Samantala, meron din po tayong moderate to high risk ng storm surge dito sa area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Cagayan po kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Zambales, Aurora, Quezon kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So muli po makipag-ugnayan po sa ating LGU para po sa mga posibleng paglikas and also pagiging alerto po para sa ating mga kababayan dun sa areas na nabanggit natin. Samantala, meron din tayong gale warning na nakataas sa eastern seaboard ng Luzon at sa northern and western seaboards ng northern Luzon, kung saan hindi po natin pinapayagang pumalaot, lalong-lalo na yung mga kababayan po nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis, ngayong umaga po is magla-landfall itong si Bagyong Nika dito sa area ng Isabela or northern Aurora, and bibigyan diin lamang po muli natin na hindi lang po itong landfall point
or yung area kung saan magla-landfall si Nika yung maaapektuhan. So lahat po na nabanggit natin na lugar kanina, yung under wind signals and also yung mga karanas po ng mga storm surge and mga malalakas po na pag-ulan. So mostly po yung malaking bahagi ng Luzon, yung northern Luzon, central Luzon at ilang bahagi pa po ng southern Luzon is maaapektuhan po directly nito ni Bagyong Nika. So, pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan. And ina-expect nga po natin, ngayong araw din yung tatawid itong si Bagyong Nika dito sa landmass ng mainland Luzon. And mamayang gabi po is lalabas na ito dito sa may karagatan naman po, silangan or kanluran ng Ilocos Sur. At nakikita po natin, lalabas ito ng ating area of responsibility by tomorrow morning or afternoon. So, continuous monitoring pa rin po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Samantala, yung LPA po na minomonitor naman natin sa labas ng PAR, ito po ay naging isang tropical depression na and huli po itong namataan sa line 1,620 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro and bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito po kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour at sa kasalukuyan po sa latest analysis natin is tomorrow morning ay papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility at papangalanan nga po nating Ophel. And then nakikita po natin yung track nito is patungo po muli ito dito sa may area ng northern central Luzon kung saan possible po by Thursday evening or Friday early morning is magla-landfall po ito dito sa may northern or central Luzon area. And but hindi din po natin inalis yung possibility na magre-recurve po ito. But ngayon po mataas po yung chance na tatahakin niya po muli itong landmass ng mainland Luzon. So ina-expect po natin sa mga susunod po na araw after po sa paglabas po nito ni Bagyong Nika is ito naman pong si Bagyong Ophel yung patungo dito sa may northern and central Luzon area. So sa latest analysis po natin, ang nakikita lang po natin na window for northern and central Luzon na hindi po ganun maulan is by Wednesday. And then by Thursday onwards po ulit is makakaranas po ulit dyan ng mga pag-ulan and also ng mga malalakas po na hangin. Tapos may kasunod pa? May kasunod na LPA pa uli? Itong may kabuntot pa uli si Opel? So nakita po natin ngayon, Sir Angel, meron pa po tayong isang bagyo. Malayo pa po ito, nasa labas pa rin po ito ng ating PCA domain. Ito po si Tropical Storm Manyi. Ngayon po is ang distance niya is 3,555 kilometers silangan po ng Central Luzon. Sa latest analysis po natin, posibleng mag-recurve po ito and hindi pumasok sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. And then, but pag nagkaroon po ng pagbabago is mag-update po tayo. But sa ngayon po, hindi po natin ito nakikita na makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ay, makikiusap na tayo sa ating mga kababayan. Malakas naman tayo sa langit. Ipagdasal natin to. Di ba? Tama po, Sir. Oo, dahil hindi natin kakakayanin. Tatlong magkakasunod na yan. Ano ba naman? Oo. Teka muna, ma'am. Itong si Nika, wala pa siyang interaction dito sa nasa labas pa ng PAR. Akala ko kasi pumasok na ng PAR yung Opel. So, bukas pa pala ng umaga. So, PAR, wala silang interaction, ha? Yes po, wala po tayong nakikita magiging interaction between po sa kanilang dalawa. O kasi naalala natin, baka mamaya, pabagalin pa nito si Opel, eh. Hindi Wag po. Si Nika pala, si Nika baka pabagalin, eh. Wala naman. Wala naman po tayo nakikita. Nakita natin, ma-maintain po ni Nika yung mabilis niya pong pagkilos. Okay. And then bukas po ay papasok naman po si pre-Ophel natin. Teka muna, itong signal number 1 sa Metro Manila, posible pa bang tumaas to? So nakikita po natin ngayon, hindi po natin inaalis yung possibility, but mataas po yung chance na ma-maintain po yung wind signal number 1 and then makakaranas pa rin po tayo ng bugso ng mga malalakas po na hangin and then ngayong araw nga po is mataas po yung chance ng mga pag-ulan natin. Okay. Hindi man po siya yung matubig siya? Matubig? Hindi man po siya yung tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan unlike yung sa area ng Northern and Central Luzon, but generally po throughout the day is mataas po yung chance ng pag-ulan po dito sa atin. Wow, sige. Wala na naman tulugan ng mga tagapag-asa, ano ha? Oo, pero ay dagdag ho natin sa ating dasal, ano ho? Yung sana nga po, wag nang... Pero may chance bang humina itong si ano? Kaya lang, nag-iipon pa nga ng lakas eh.
Itong Opel. Bago po siya, sir, mag-landfall, posibleng mag-intensify pa po siya, and then due to kapag nag-cross na po siya sa landmass natin due to land interaction is hihina po siya, but yung paghina niya po is within severe tropical storm category pa. Malakas pa rin. Yes, Hindi, itong paparating, itong si Opel. Ito naman pong si Opel, nakikita po natin, patuloy din po mag-intensify. Tapos ngayon po yung highest po na intensity na nakikita natin is severe tropical storm din po. Severe tropical storm din? Yes po. But then yung typhoon category, hindi pa rin po natin nire-roll out since malayo pa po siya. So possible makapag-gather pa po siya ng energy bago po mas maging malapit dito sa ating kalupaan. Sige. Ma'am Grace, thank you ha. Ay nako, sa ating mga kababayan, pag-evaluate natin ang paghahanda, lalong-lalo na po sa mga landslide. Siguro preemptive evacuation ang kailangan gawin, ano ha? Kasi saturated na talaga yung mga bundok natin eh. Yes po, tama po. And then ngayon, since ngayong araw po yung peak na nakikita natin, mas mabuti din pong ma-assess maigi kung ano po ba yung mas safe na pag-evacuate po ng mas maaga dun sa ating mga kababayan po. Sige Grace, maraming salamat. Nakatulog ka naman. Ngayon po medyo busy din po dito dahil malapit nga po tayong minomonitor pa. So. Wala pa tayong forecast ng track ni Pepito kung sakasakali? So ngayon po sir, wala po wala dahil malayo po ito sa ating. Sana nga mag-record, no? Sana tumaas pa. Yes po, tama para wag nang tumama dito sa atin. Kasunod itong si Opel natin. Oo, sige. Thank you Grace, ingat. Maraming salamat. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Si Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Sabi ni Norman Olivertan, malakas na ng konti ang hangin dito sa Ilagan City. Pabugso-bugso na rin daw ang nararamdaman sa may San Mariano, Isabela. Pero sabi ni Mayor Sene Mendoza, ala pa sopar ulan dito po sa may Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa mga taga-Sweden. Maganda umaga, Pilipinas! Si Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines, kasama ho natin. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Good morning, magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa. Opo, sorry for bothering you, kaya lang kumukuha lang ho sana kami ng reaksyon. Doon ho sa naging pahayag ni PNP Chief General Marbil. Sabi niya ho kasi, sana maunawaan daw ho natin yung mga gumagamit ng illegal drugs na gusto lang nila na magkaroon ng extra na lakas dahil po sa kanila sila nagtatrabaho. Teka muna, sabi ko top cup ang panggalinang ng ganong informasyon. Parang nakakabahala, Attorney Igon. Well, sa batas ho kasi anuman ang rason ng paggamit ng prohibited drugs, krimen pa rin yun. At kahit yan ay ginagamit nila para sa trabaho, para gising o mas malakas, di ba mas dangerous yun, mas hazardous yun, hindi lamang sa kanila, kundi dun sa publiko. Halimbawa, yan ay isang driver, di mapapahama ko kasama ang pasahero o yung mga kababayan natin sa lansangan. So, maaring yan ang rason, but it is not a justification. It doesn't change the nature of the crime. Oo nga ho, kaya nga nakakabahala dahil per se, illegal drugs, use of illegal drugs is illegal. So, wag na sana natin bigyan katuwiran naman. Kasi baka mamaya pagka hinuhuli, teka muna, sabi ni General Marbili, kailangan ko lang ng extra lakas dahil mag-overtime ako mamaya. Teka muna, para naman ho yatang hindi ko maintindihan saan ho nanggagaling ho yung ganong klaseng wisdom, Attorney Igon eh. Well, hindi naman siguro yung ibig niyang sabihin, pero maganda sana na ipaliwanag niya. Para sa ganun, hindi ma-misinterpret ng ating kababayan o pati na yung kanyang kapulisan. Oo nga ho eh. Anyway, sana nga ho, mas maipaliwanag niya ng husto ito. Pero mga ganong klase yung pronouncement kasi parang walang puwang para sa isang naghahabol sa isang lipunan na naghahabol para maging malinis ang isang lipunan. Anyway, Attorney Igon, thank you ha. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap po sa aming tawag ngayong umaga. Thank you po. Thank you for joining us. Good morning, maraming salamat. Ingat po kayo. At saka si Attorney Igon Cayosa ang dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Tsaka nga pala, may paalala tayo ha. Meron pong ipinalabas na circular o paalala ang
firearms and explosive unit ho ng andyan ba yun na asan na yung storya natin Ivan? Nagpalabas ho ng guidelines ang firearms and explosive unit ho ng PNP ito galing po kay General Leo Francisco. May paalala po na nagsasagawa daw ho sila ngayon ng inventory sa lahat ho ng mga baril na may lisensya. Oo. Kinakailangang maging alerto. Kaya lang ho, tandaan ho natin dapat physical, siguro pag pinuntahan kayo, tinanong kung nandiyan yung baril. Kasi kung saan ho yung address na ibinigay nyo, dapat nandoon nakatago yung baril. Doon ho siguro. Pero wag ho tayong papayag na baka mamaya may pumasok ho mag-search ng kung ano-ano. Pagka walang search warrant, hindi po pwede mag-search. Yan ang paalala ho natin sa ating pong mga ating mga kababayan. Kasi baka mamaya samantalahin ito na ibang mga loko Diba? Lalong-lalo na yung gustong maghanap buhay. O papasok ng bahay. Nandiyan ba yung amo mo? Wala po Teka muna, papasok kami at hanapin namin yung baril na naka-issue sa kanya. Hindi ho po pwede ganun. Dapat ho may coordination. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy! May winner na si Sherwin Alparo. Standby lang, Sherwin. Maghahanap buhay lang tayo. 5:39. Ay, magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Sweden. At sa iba pong bahagi ng Europa, kung pauwi ho kayo ng Pilipinas, mas masarap ho ang ating local na chocolate. Yung pong produkto ho ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan yung po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Secretary Laurel, dapat tangkalikin ho natin ang mga produktong gawang atin. Kaya yung pong mga naitanim na kakao sa ilalim po ng mga nyugan, patulong po ni Dr. Helen Tan ay patunay na kapag tinulungan ho natin ang ating mga magsasaka, tatatag din po ang ating ekonomiya. Available yan sa 0919-095-5935. Ay mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Naharang naman ang mga tauhan ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang isang shipment na naglalaman ng Kush o high-grade marijuana nagkakahalaga ng 789,000 pesos. Ayon sa Bureau of Customs, ang shipment ay dumating noong pang October 17, idiniklarang men's track suit, medium size at polyester. Napansin naman ang kahinahinalang laman ng package na dumaan sa X-ray inspection project ng BOC. Nang buksan ng package, nakita sa loob ang isang t-shirt at shorts kung saan nakatago ang dalawang silver vacuum-sealed bag na parehong naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana. Nakumpirma sa isinagawang chemical laboratory analysis ng Philippine Drug Enforcement Agency na marijuana nga ang kahinahinalang bagay, isang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Agad nagpalabas ng warrant of seizure and detention si Acting District Collector Jarius Reyes laban po sa shipment. Muling iginiit ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang dedikasyon ng BOC upang mapangalagaan ang bansa laban sa mga nagtatangkang magpuslit ng ipinagbabawal na gamot alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos at ni Finance Secretary Ralph Recto. Maganda umaga, Pilipinas! Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. May nahuli na! May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning! Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito sa Barangay Santo Domingo sa Maric Subdivision, talagang nag-aalala din yung mga tao dahil nung ondoy, binaha sila dito. Itong pinapakita ko ngayon, ito yung creek nila. Creek yan dito sa Maric Subdivision. Tignan mo nga lang yung creek, pakipot yung lagusan ng tubig malabas ng Pasig floodway area. Pero yung nakakabahala pa, may mga gantong nakaharang yan, kagaya siyang payong na nasa creek. Babara yan at magdudulot yan ng pagbaha na eto nga daw creek na ito, konting ulan lang, nangangalahati kagad yung volume ng tubig na palabas dun sa bahagi ng Marikina Pasig River. Pero dito sa Maric Subdivision, malakas ang nahuli natin. So si tatay, dahil tingnan mo yung kanyang radyo,
Ayan o, oo ha? Naka-D-Z-R-H. Umi-echo, D-Z-R-H. Oo, dahil hindi mo nalaman kung D-Z-R-H kung hindi umi-echo. Ito, tatay, magandang umaga, pangalan na po. Magandang umaga, si Philip. Teka muna, lumabas ka ng konti, hatakin mo ng konti, Wala bang magbabantay na iba dyan sa tinda niya? Baka mamaya may mga kumupit dyan. Wala pang kukupit. Nagiinuman pa yung mga bata doon. Ayaw tuloy lumapit ni Kuya. Tinan mo, ayan. Ayan, di ba? Ayan. Para makita yung kagwapuhan mo. Oo nga, oo. Ang pogi ni Kuya. Si Kuya Philip. Dating artista. Palagi ka nakatunin sa D-Z-R-H. Opo, lagi po yan. At tuwing umaga, pag nagtitinda, kasi ang tinda nila, almusali. Saka tanghalian po. Almusal at tanghalian. Ang almusal nila ngayon, sopas at pansit na Mickey, na napakasarap. Sherwin. Siyempre, tinikman na natin yan. Pang di ko nila natitikman yung bagong lakas na luto na kayote. Yan ang hirap sa ginagawa mong pag-iikot, Sherwin. Kaya ka nangangayayat Tira ka ng tira. Kaya nung buntis assembly, tiga mo naman, di ba putok na yung mga damit ko. Anyway. Kaya ito mga buntis, para mas kabuhan ako pa kesa sa kanila. Oy, teka muna, Sherwin. Si Kuya ba kumakanta dati? Parang artisti. Dati ka ba artista? Hindi po. Kita mo, buong boses yung. Singer. Singer. Sapol naman na. Sige. Bigyan mo na ng premyo ko naman. Okay po. Sige. It's your smile, face, your lips that I miss. Kita mo, sabi ko na Yan, may sample na. Tama na, Sherwin. Baka bumagyo lalo. Sinika. Sinika kasi, nagbabanta na naman. Pero kita mo, takot sa mga binanggit kanina ng Pag-asa pero unang salita pa lang ni Kuya, alam mo kaagad may timbre boses Sabi ko singer to. May boses. Singer to ng bayan. May record na ba siya? May record na ho ba kayo? May record na ba siya? Ay, wala po. Pang-inuman lang. Pang-inuman. May record na sa barangay. Dahil sa pagdanda ng mahingay. Dahil sino paborito mo na sa tuwing umaga? Si Mr. Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones dahil dyan meron kang 1,000 pesos! Maraming salamat. Meron ka rin D-Z-R-H Grocery. Ito yan, para sa ito. D-Z-R-H Grocery, pamasko. Yan, super na pa. Thank you po. Maraming salamat. At syempre, meron ka rin dahil meron tayong bagyo ngayon. Mag-iingat at huwag kang masyadong magpapaulan. Dahil dyan, meron kang D-Z-R-H umbrella. Yan, ha? Sakto sa bagyo. Maraming salamat po sa D-Z-R-H, kay Mr. Angelo Palmones at sa team po ng D-Z-R-H. Ayan. Salamat po sa mga blessing. Ayan, okay. Congratulations, ha? Oo. Sherwin. Lalo na doon sa mga yes, Angel. Sabi ni Norman Oliver Tan, basta kalbo, pogi. Kita mo. Tama naman, basta kalbo, pogi. May Pag-asa pa yan. Tumutubo pa naman Tumutubo pa. Ingat, Sherwin. Thank you, Norman. Kaya maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin lang tumutok sa D-Z-R-H. Pasko Panalo promo Irish number 6. Sherwin Batalsaro D-Z-R-H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas. 51 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po mag-ultamayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, halal certified, at ito po ay nire-rekomenda nga ng mga dalubhasa. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang pag-aaral, clinical trial po sa Japan, hindi po kwentong kutsero. At ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito para itaboy yung mga toksin sa ating katawan. Ang ginagawa nito, pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po naman ang tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya talaga, naitataboy po yung mga toxins at napapalumbalik ang ating immunity. At habang tayo po natutulog, na-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas, panibagong sigla upang malabanan ang stress, pagod at puyat. Ang ultamayo po ay available sa lahat po ng mga pangunahing butika at lalo
lalong-lalo na sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung may mga concerns po tayo, po pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Mahalagang paalala, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dito po sa may bandang Rizal. Baka gusto nyo silipin, ha? Ito ho sa mga interesadong magkaroon ho ng magandang bahay dyan po sa Binangonan, Rizal. Bati na yung mga taga Metro Manila at mga kalapit na lawigan. St. Bonit Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse, yung Bianca, 2-story ho yan na bahay with 2 to 3 bedrooms. Pwede nyo maabentro pag-ibig financing at less than 20,000 pesos a month for 30 years. Ano ha? Tawag na po sa 0917-719-7908. Ulitin natin at 0917-719-7908. Yan po yung pagtupad dun sa pangarap nyo pagkagising ho ninyo. Gusto nyo magkape sa balkon. Ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang inaalok sa atin ng St. Bonit Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Regional Interagency Coordinating Cells, binubuo na para sa bagyong Nika. Pinabubuo pa lang. Detalye ng balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel. Harap ng pananalasa ng bagyong Nika, Kuya Angel, inatasan ng Office of Civil Defense sa mga local counterpart nito para bumuo ng Regional Interagency Coordinating Cells o IACC. Kamukha ito ng National IACC na kabubuhay lamang sa Camp Aguinaldo noong nakarang linggo bago pa man tumama ang bagyong Marce. Ayon kay OC Assistant Secretary Rafaelito Alejandro IV, mapabibilis ng Regional IACC ang komunikasyon at iba pang uri ng pagresponde sa gitna ng hagupit ng bagong sama ng panahon. Magsisilbing one-stop shop konseho hindi lamang ng mga instruction kundi maging ng pagtanggap ng tulong pagtapos panalasa ng bagyo. Hanggang kahapon 77,000 pamilya na ang ng apektado ng Marce. Pagpapanapit na ngayon sa kalupaan ang akta ng Typhoon Nika. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga sa mga taga Puerto Princesa City. Diyan po sa Baluan, humihingi din ng payong. Mag-evacuate muna kayo kung kinakailangan, ha. Saan na tayo maghingi ng payong kay Sherwin? Kung kinakailangan lang, ha. Pamalengke muna tayo. Nasa Maricaban Public Market ngayon si Giselle Ricaport dito po sa Pasay. Nako! Yun daw presyo ng manok, mahigit doble din sa farm gate price. Good morning, Giselle. Ay, naputol si Giselle. Nangangamba naman na maraming Pilipinong iligal na nananatili sa Amerika sa plano ni US President-elect Donald Trump na magkaroon ng mass deportation laban sa mga undocumented na mga immigrants. Naniniwala si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na tututuhanin ni Trump ang nasabing plano na kanyang binanggit noong kasagsagan ng kampanya. Iginit Romualdez, seryoso ang pahayag ni Trump at ang malakas nitong sentimiento ang nagpapanalo sa kanya sa mga pangunahing issue dahil totoo na marami naman talagang mga illegal immigrants sa Amerika. Bonsor nito ang payo ni Romualdez sa mga Pilipinong iligal na nananatili doon, simulan ng asikasuhin ang kanilang dokumento o dili kayo magkusang umuwi ng Pilipinas. Balikan na natin si Giselle Ricaport. Giselle? Wala pa rin? Napuputol yung linya mo, Giselle. Parang naapektuhan din ng masamang lagay ng panahon. Ano ha? Pero tingnan natin kung kaya pa rin humabol. Pero sa lahat po ng mga nagtatanong, wala nung suspended nga po ang pasok. All levels, public and private, sa maraming, halos sa buong National Capital Region. Ano ha? Kasama dyan ang Legazpi City, Uwaj, Pulangi, Camarines Sur, Naga City, Beracatanduanes, Santo Domingo sa Bicol, sa buong lalawigan din po ng Cagayan, at gayon din po sa malaking bahagi po ng Laguna at Aurora. Balikan na natin si Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, tumaas na ng 10 piso ang kada kilo ng manok dito sa Maricaban Public Market sa Pasay City sa nakalipas na halos 2 linggo lamang. Mabibili na ngayon sa 190 ang kada kilo ng whole chicken, habang 180 naman sa hita, pakpak at pitso. Mahigit doble ang nasabing presyo, sinasabi ng United Broilers Research Association na 50 hanggang 80 lang kada kilo ang bentahan ng manok sa farm gate. Hindi naman masabi ng mga vendor kung bakit sipa ang kanilang presyuhan, pero inaasahan daw na tataas pa ang presyo habang papalapit ang Kapaskuhan.
Tumaas din ang piso ang kada piraso ng itlog dito sa pamilihan kahit pa nabawasan ng 50 centavos ang presyo sa kada piraso ng farm gate. Mabibili sa 8 ang kada piraso ng maliit na itlog mula sa 7 pesos habang 9 na yung malaki mula sa 8 pesos. 250 pesos ang isang tray ng medium mula sa 240 pesos habang 260 naman yung large o malaking itlog mula sa dating 270 pesos. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Nakalagay sa lamig ng panahon ngayon. Masarap yung sampurado dyan sa Katonyings, ano ha? Katonyings! Kumusta na yung mga batutay natin, ha? Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ganito mga panahon ito, kinakailangan talagang bigyan diin natin yung pagtatanim ho ng kawayan. 2x2 at ACS Balita, susunod na. Ang ating quote of the day ay galing po sa Greek mathematician at philosopher na si Pythagoras. Ang sabi niya, a fool is known by his speech and a wise man by his silence. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 6 ng umaga.